Pag lumabas yung warrant of arrest, tayo ang mag-aaresto, ang taong bayan ang mag-aaresto sa mga magnanakaw. Unang-una ang ating Pangulo ng Pilipinas. Yun ang una natin aarestuin. Pamamagitan ng People's Court, People's Power. Okay. People's Tingnan mo grabe talaga yung pagka... Bangag na talaga itong mga to eh. No? Yung Pangulong Bongbong Marcos daw po, aarestuhin daw po. Aarestuhin daw po nila. No? Ngayon pa ako nakarinig ng ganyan, no, na magtatapang-tapangan sa kanilang mga live, tapos, gagamitin yung mga Pilipino. No? Kasi, ang sabi nila, taong bayan daw eh. Alam niyo po kasi, ang taong bayan tayo yun eh. 'Di ba? Oo, pero hindi naman kami agree, no, sa mga pinagsasabi ng mga kutong lupa na to. Oo. Pero kung sasabihin nilang mga DDS ang aaresto kay Pangulong Bongbong Marcos, pwede yun, mga DDS lang yun eh. Pero kapag sinubukan nilang gawin yun, pwede nilang sabihin yun sa kanilang mga live. Pero pag ginawa nila, ewan ko lang kung kaya nila. Huwag nyo kasing gagamitin yung taong bayan. Oo, kasi unang-una, isa kami, isa ako sa tinatawag yung taong bayan. At never akong susuporta sa inyong mga kabangagan na plano. Kalain nyo? Ang tapang ni Mitran, ano? Sa live lang, sampalin ko yung taba nito eh. Exercise din yun ha, sasampal-sampalin mo yung taba para matunaw. Diba? Anyway mga pre, no, bago po natin ituloy-tuloy itong ating reaction ngayon, meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook page. Ayan, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok, ha? Ayan. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ayan. Subscribe na po kayo dyan. Okay? And also ring the notification bell para updated po kayo lahat sa ating mga uploads. Yan, huwag niyo pong kalimutan yan. Importante po yan. Okay? So, eto na, no? Oo, pakinggan po natin yung sasabihin pa nitong mga taong ito. Board, People's Congress, People's Audit. Karapatan ng lahat ng kababayan natin, kayong mga Pilipino, intindihin ninyo yung salitang batas. Ang linaw-linaw eh, we, the sovereign Filipino. Ganito daw. Lumabas na daw kayo sa bahay nyo, arestuhin nyo daw yung Pangulo. Parang bibigyan pa kayo ng problema sa buhay eh, no? Kasi pag ginawa nyo po yan, no, lalabas kayo sa bahay nyo, susugurin nyo yung Pangulo, aarestuhin nyo, magkakakaso pa po kayo. Diba? Kasi walang ano yan eh. Dapat idinadaan kasi yan sa tamang proseso. So yung gagawin nyo, wala sa tamang proseso yan, ipapahamak pa kayo ng mga kutong lupa na to. Diba? Oo, gusto nila naman damay kasi si Dado may kaso. Okay? May kaso po si Dado at gusto nila na madamay kayo na magkakaso din. Oh. Sige, gawin nyo yan. Wala namang problema eh. Oh, ang tanong, 'di ba? Hindi ba kayo magkakaproblema pag ginawa nyo yan? Alam nyo kasi, inuutulan kayo ng mga to. Oh, kayo naman, mga utu-utu naman. Sasabihin nyo, tama nga. Labas na tayo, arestuhin natin yung Pangulo. Mga bobo. Oh, hindi po ganon. May batas tayong sinusunod. Hindi basta-bastang lalabas ka na lang ng bahay mo at gagawa ka ng kabubuhan mo. Oh, imbes na matino yung buhay mo ay magkakaletse-letse dahil sinusunod nyo yung mga tangang tao, mga bobong tao na katulad ni Mitran at netong si Dado. May kaso na si Dado, mandadamay po yan. Diba? Gusto ni Dado na may masampulan pa sa kanila. Bakit? Para marami na kayo. Diba? Para hindi siya nag-iisa. Kasi ngayon po, siya lang ang nag-iisang may kaso. Diyan sa kabila. Sa mga diyan sa mga kampo nila o sa grupo nila. Siya lang po yung may kaso. Dahil gumagawa ng kabubuhan. Oh. Paano ba kasi nagpapakitang gilas? Pag may palipad, magpapakitang gilas pag babantaan yung Pangulo. Oh. House of the Representatives, susugurin daw nila. Diba? O para kayong yung bagong kulto ngayon na papadlakan daw po yung quad ko. Diba?
Diyan sa Mindanao, may bagong lumitaw na kulto ngayon ng mga bobo eh, no? Oh. Magsanib puwersa kaya kayo nun. Oh, total yun, galit din sa gobyerno yun eh. 'Di ba? Magsanib puwersa na kayo. Oo, para may kasama kayong mga bobo. Ganun lang kasimple. Pakinggan natin yung kanilang mga banat. People, yun yung unang binalangkas. Yun yung unang nakasulat sa ating saligang batas. Pwede namang sabihin na, you, the sovereign, honorable politicians. Hindi, nakalagay, we, the sovereign Filipino people. Kasi kung hindi talaga mahalaga yung kapangyarihan. Alam nyo, kung totoo talaga yung mga sinasabi nyo, kung sa tingin nyo, tama yung ginagawa nyo, bakit kayong magngangawa pa dyan sa mga live nyo? Pwede nyo naman, gawin nyo na kasi. Diba? Gawin nyo na. Hindi yung magngangawa pa kayo dyan. O sabi nyo, yung Pangulong Bongbong Marcos hanggang January na lang. Diba? Uy, magtatapos na. Magfi-February na, oh. Wala pa rin nangyayari sa mga pinagsasabi nyo. Oh, sabi ni Mitra na bobo, ang sabi niya, pupunta sila ng ano, susugod sila sa, kumbaga pupunta sila sa, diyan sa ano, sa, ano ng ating, diyan sa Quezon City, no? Pupunta daw sila diyan, magkakaisa daw sila. Diba? O, sa Camp Crame, susugod daw sila, or pupunta sila. Magkakaisa daw po sila, kasi ilan yung na-mention yung ilan sila? 41 million ba? 41 million daw po, pupunta dyan. Oh, and then, anong gagawin nyo dyan? 41 million pala kayo eh. Oh, sabi niya, magtatanong lang daw. Pwede namang magtanong kung ikaw lang mag-isa yung pupunta, 2, 3, 5, 10. Pero 41 million susugod. Ang tanong, may 41 million ba talaga kayo? Or talagang dahil na yan sa kabangagan nyo? Dahil nasasabi nyo yan dahil bangag kayo. 41 million ang utot nyo. Diba? 41 million daw po sila. Pupunta dyan sa Camp Crame. Tapos eto pa, sabi pa nila, pupunta daw sa Malacanang. Bubunutin pag nahuli daw po nila si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Dado, tatanggalan ni Dado ng buhok yung ating Pangulo. Yon. Grabe ano. Tatanggalan ng buhok yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun-ganun na lang. O, yan po ang galawan ng mga komunista. Diba? Kasi itong grupo ni Dado, mga komunistang bangag po ito. Oh, bangag. Kasi araw-araw po kumakain ng bato yan. Oh, bato pa more. Kaya nga po si Dado, alam nyo ba yung nangyari kay Dado? Oh, naging ngiwi po si Dado. Diba? Sorry. Ba't yan yung lumabas? Iba yung lumabas. Diba? Ngiwi po si Dado dahil bangag. Bangag po yan. Diba? Pati yung picture ni Dado dito sa aking OBS studio, nagtatago na rin. Hindi ko na makita. Tuloy natin. Ang kababayan, ng taong bayan, mamamayang Pilipino, hindi yun ang ilalagay. Ang sasabihin, I, the President of the Philippines, o we, the honorable members of Congress and Senate, mga tarantado kayo ang nakalagay doon, we, the sovereign Filipino people. Mga kababayan, wait lang. Amoy pa lang. Knows mo na yan. Wait lang. Lucky Me, Pansit Canton. Taka. So dapat tayo, mga Pilipino, kung hindi natin naintindihan at hindi natin nababasa, magtingin kayo sa yung Googles. Magaling yung Googles eh. Mag-review kayo. Isulat nyo lang. Okay. Googles. K.O. Marami siguro to. Googles eh. Oy! I-search nyo po sa Googles ha. Huwag nyo pong kakalimutan yung ano dyan, yung ating Googles. Ha? Pwede na namang i-search nyo lang po sa Googles. Nandyan lang naman yan eh, hindi naman mawawala sa Googles yan. K.O. Sabi ni Mitran. Inciting to sedition. Tingnan nyo ha, makikita nyo doon. Pag nabasa mo doon, iniisip nyo ngayon na, ay, wala naman palang kwenta yung reklamo na yon. Pero ang problema nga lang doon, yung pagreklamo nila, yan ang trigger ng pagkagalit ng taong bayan. Ang dami lang. Ayun lang naman yung galit Taong bayan. Sabihin nyo, yun yung pagkagalit ng mga bobong matatandang katulad nyo.
Oo. Ganun lang, kayo lang yung galit. Kasi mga bobo kayo. Hindi lang kayo mga bobo, mga tanga pa kayo. Oh, yan yung maliwanag dyan, Mitran. Oh, hindi po paninirang puri yan. Sadyang bobo at tanga kang matanda ka. Oh, diba? Yan yung klaro. Tumawag sa amin, nag-chat, na sir, huwag kayo mag-alala, nasa likod kami. Oh, Kung kalain nyo, nasa likod pala. Oh, tapos kayo nasa harapan. Oh, mauuna kayo. Pag nauna kayo, yung nasa likod nyo, magtakbuhan yan. Oh, okay sana kung sabihin nila, sir, huwag kayo mag-alala, sa likod lang kayo, kami sa harapan. Oh, bullpoint man, piluso po ka masyado ah. Oh, hindi po ako piluso po. Ano po yun? Kumbaga ganun lang talaga ako magsalita. Oh, nasa likod daw kasi. Natural, yung mauuna, yung nasa unahan. Huwag kayong mag-alala. Mga bobong matatanda. Ako ay nasa inyong likod lang. Sige, mauna na kayo. Yan yung napala. Magpapaniwala sa mga nasa likod. kailangan lumabas na kami, sabi namin, huwag muna. Natanggap mo na ba? Wag muna kasi hindi naman talaga totoo. Oh. Lumabas na kami. Wag muna. Alam mo, yung mga sinasabi ni Mitran dito, wala pong totoo dyan. Ano lang yan? Magaling kasing gumawa ng kwento itong matandang bobo na to. Gawa-gawa lang. Madali lang naman gumawa ng kwento eh. Ako pwede kong sabihin na, ako kagabi, naglipad-lipad ako dyan sa ginaya ko si San Goku. Kwento ko yun. Ewan ko na lang kung maniniwala kayo. Katulad kay Mitran, may sarili siyang kwento. Siyempre, dahil marami rin bobo na mga dutae, siyempre, bilib na bilib, di ba? Bilib na bilib sa bobong ito. Ano yung, commander yung pension mo? May pension na? Wala ba? Wala. Kita mo, kasalanan mo ba yan? Kung may pension ka, kung nagbigay ka sa ano mo, ng buhay mo, tinatanggap mo, nananahimik. Aloy. Wala akong pension eh. Ikaw? 16 effectivity until now, 22. Pera. Wala pera? Or naka-time deposit. Meron na announcement na in-enlist ang DBM eh. Baka papel lang yun. Naka-time deposit siguro. Wala pera? Or naka-time deposit. Meron na announcement na in-enlist ang DBM eh. Baka papel lang yun. Naka-time deposit siguro. May pera. Is daw yan ang delay. Tingnan nyo, tingnan niya yung nireklamo ni Bukay, no? 4.9 billion. 900 billion ang, 4.9 billion. 900 million. Nailabas na. Siguro. Kautik-utik. May natirang 4 billion, 5 is 200 million ang kikitain kada taon. 200 million. Ano 10% ng 4 billion? 400 million. So ang 5%, 200 million. Taon-taon. Kailan ba yung nilabas? Atat na silang itapik yan eh, kasi alam nyo. Oo, sabi nila, uy, kailangan yung ating vice presidente magkaupo na para yung monthly natin malaki. 'Di ba? Oo. Para malaki yung monthly. Alam niyo naman, pag nakaupo yung kanilang amo, mahilig pong magpasobre yan. Bigyan ka ng white envelope. May lamang alam niyo na, pera ng taong bayan. Diba? Sa 25, ilang years na yun, pinalok 4 na taon. Okay. Ayon sa akin panaginip na mga involved dito nanaginip siya. Okay. Nanaginip o imagination? Kaya panaginip lang ito. Pero kung totoo, ay malalaki na buhay nyo. Yung PGMC, Commander, yung mga... Walang originality itong mga bobong matanda na to. Gaya-gaya sa mga panaginip ni Chris Ulo. Ayusin naman. Ay, nako! Personnel dyan, yung mga enlisted personnel dyan. Bago ko nga ituloy pala, yung enlisted personnel dyan na nag-retired, sir, sabi niya, gusto nila may namamatay. Bakit? Kasi nga, maitatago na yung pera. Pero, sabi natin, ang pension ng isang sundalo, 100,000, okay, 75,000, in 1 year time, gaano kalaki yun? 75,000. So, more than 1 million. Sa'yo, hindi pwede. 8,000 lang yung pension. Ay, yung pension ko, alam mo sa totoo lang. may pension po pala ito. No? Siguro pag napatunayan na ito si Mitran ay naninira sa gobyerno na siyang nagbibigay ng pensyon sa kanya, siguro baka pwedeng matanggal yung kanyang pensyon. Hindi naman po ako lawyer, pero kung kung iisipin lang natin, initiative lang po, 'di ba? Oo, baka posible 'yun.
Diba? So, dapat i-check na po ito ng ating gobyerno, itong si Mitran. Kasi, ang sarap ng buhay, no? Tumatanggap ng pensyon habang naninira sa gobyerno. Diba? Nakakahiya. Tumatanggap po ng pensyon galing sa gobyerno habang sinisiraan din yung gobyerno. Oh, tama ba yon? Aba, mukhang kailangan tutukan itong si Mitran, ah. Oo, pera namin, Mitran. Pera namin ang binibigay sa'yo. Aba, hindi kami papayag na masayang yung pera namin sa isang katulad mo lang. Oh. Hindi ako nag-iintindi sa pensyon. Bakit? 8,000 lang yung pensyon ko. Nandun sa misis ko eh. Ha? 8,000 lang? Oh, gano'n. Hindi ako nag-iintindi sa pensyon. Bakit? 8,000 lang yung pensyon ko. Nandun sa misis. Nilalang. 8,000 lang daw yung pensyon niya. Kaya pala gusto nilang makaupo na agad si Sara para mas malaki yung kitain itong kutong lupa na to. Para mas malaki yung monthly nito. KO! Diba? O, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Nilalang po. Pera ng taong bayan pinapasahod sa kanya. Nilalang yung 8,000. KO! Grabe! KO! Misis ko eh. Ha? Hindi ako mawag ng pensyon ko, kaya hindi ako nag-intindi, kaya hindi ko nalala. Pero maraming tumatawag sa akin, Sir, pamunuan mo nyo naman kami. Punta tayo sa PGFC. Pamunuan nyo naman kami. Tapos pag makikita namin kayo, tatatlo lang kayo. 4, 5. Wala naman kasing, alam nyo, kung pag-iisahin lang siguro itong mga to, Luzon, Visayas, Mindanao, siguro nasa 100 lang itong mga to. Oh. KO! Diba? Tulungan nyo kami. Ay baka maulit ka ako yung nakaraan. Nakaraan doon, ang dami natin sa baba. Nung pinakyat tayo, paglingon ko, ilan na kasama ko. Hindi mo na natin visionado na wala. Natakot. So anyway, mga PGMC, I'm sorry to other audience namin, pinag-usapan lang namin yung aming pensyon. Hanggang ngayon, January 22, wala pa. Supposedly, 16 January, mayroon na. Kumita na. Kumita. Hindi ko sinabi ang kumita, ha? Hindi ko sinabi kumita. Bahala na kayo mag-isip kung kumita na yan. Sa loob ng isang linggo, ha? 7 days, kumita na interest. Sa loob ng isang linggo, may interest na yun. Pero anyway, Hindi nga, kung pinag-usapan lang yun eh. Hindi nga problema. Dapat nga wala ka ng pensyon eh. Marami nang mali yung nangyayari. Pati budget ng AFP, 35 billion, parang 70 billion. Ang problema, Ayan po, no? Hindi na natin papatagalin itong video ng mga kulangot na to, no? Sadyang mga bobo yan, wala tayong ano dyan, no? Pero huwag kayo mag-alala, no? Hindi naman natin tatantanan yung mga yan. Kasi yung mga yan, puro paninira po sa gobyerno, no? Puro ka-fake newsan yung lumalabas sa bunganga nila. Alam nyo kasi, maraming mga kabata, isipin na lang po natin yung mga minor na makakapanood ng mga video nito mga matatandang bobo na to. Okay? Yan. Isipin na lang po natin, mapanood yan ng mga minor. So, ang tatatak po sa isipan ng mga minor, ganito pala yung gobyerno. Baka paglaki ng batang yan, maging rebelde pa yan ang dahil kina Mitran at Dado. Diba? Kasi napapanood nila yung video sa publiko eh, in public eh, diba? Sa social media. Naka-public yan eh. Mapapanood ng minor, ganito pala yung gobyerno. Kakalabanin ko yung gobyerno, ganun lang pala kadali eh. May paglaki niyan, malay mo, maging rebelde yan. Nang dahil dito kay Dado. Kaya Dado, mukhang isa ka sa ipapatawag ni Dan Fernandez. Diyan, sa Quadcom. Kaya, maghanda-handa ka na, Dado. Ha? Oo. Baka hindi ka magpakita. Aba, delikado yun. Wag mong gagawin yan. Oo. Maawa ka sa sarili mo. Patunayan mong may ka. Ayaw ko na lang i-mention, ha. Alam nyo na yun. Patunayan mong hindi ka supot. Pumunta ka. Kapag ikaw ay pinatawag. So, ayan lang po muna yung ating video, mga pre. Siyempre, bago po tayo magtapos ngayon at meron po tayong meron po tayong Facebook page. Yan. Ballpoint Man 2.0 at syempre mga pre, meron din po tayong TikTok. Huwag kalimutang i-follow po yung ating mga social media accounts. Yan so sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe
and ring the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Yun. So, yun lang po muna, no? Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po and bye-bye muna pansamantala.